Hello guys, so pag-usapan natin itong issues na pinag-uusapan online at hindi tungkol sa politika kundi sa social issues lalo na sa usapang pamilya. Kasi naghahain itong si Senador Panfilo Ping Lacson ng batas. Ang pangalan ay Parents Welfare Act of 2025. So ano ba itong batas na ito? At ano yung reaction ko tungkol dito at posibleng epekto nito sa relasyon ng pamilya lalo na sa magulang at sa anak. So, babasahin natin yung balita ng DZMM. So, muling isinusulong ni Senador Panfilo Ping Lacson ang panukalang Parents Welfare Act of 2025 na layong parusahan ang mga anak na hindi magbibigay ng suporta o iiwan ang kanilang mga magulang na may pangangailangan. Sa ilalim ng panukala, maaaring magsampa ng petisyon ang mga magulang sa hukuman para utusan ang kanilang mga anak na magbigay ng pinansyal na tulong kung tatanggihan ng suporta ng walang mabigat na dahilan ng 3 sunod-sunod na buwan. Maaaring makulong ang anak ng 1 hanggang 6 na buwan o magbayad ng multa na nasa 100,000 piso. Tapos, sa uli, ang pag-abandono naman sa magulang ay may kaakibat na 6 hanggang 10 taong pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 300,000 pesos. So, itong batas ni Senador Ping Lacson ay dati na pala itong kanyang batas. Ngayon, nagbabalik siya sa Senado ay muli itong isinusulong, no, sa Parents Welfare Act of 2025. So maraming comment na nabasa ko tungkol dito, no, sa Facebook, sa X, no, at merong pabor sa batas na ito at meron ding hindi at merong nagsasabi dapat isipin ng mabuti, pag-aralan ng mabuti ni Senador Ping Lacson itong batas na ito kasi maraming maapekto nito, no, lalo na sa relasyon ng magulang at anak. At pero ang karamihan sa mga nabasa ko talagang hindi sila di pabor dito sa batas na ito at medyo critical sila dito sa batas na ito. At for me, anong masasabi ko dito sa batas na ito at ano yung reaction ko tungkol dito? So, dito sa batas na ito ni Senador Lacson, so alam naman natin na maayos naman itong si Senador Lacson. Kaso itong batas niya ay medyo 50-50. For me, 50-50. At maayos sana itong batas na ito, kaso medyo harsh lang. So, bakit mo ipapakulong yung anak mo? Dahil hindi ka sinisustentuhan, no? Siguro kung ikaw ay magulang medyo masakit na makita mo yung anak mo na ipapakulong mo, no, nang hindi ka sinusustentuhan. Tapos okay sana kung pinakulong mo yung anak mo dahil gumamit ng pinagbabawal na drugs, gumawa ng krimen, nagdakaw ba, ng abuso ba ito sa iyo, etc. etc. So dito, dapat siguro usapan tong pamilya itong ganito, usapan to ng pamilya, itong ganitong dapat hindi na nakikialam yung mga opisyalis natin, no, sa dito sa usapang ito. Kaso medyo ano na talaga, no, nagiging social issue na ito at pinag-uusapan, no, at iba't ibang opinion ang nakita natin dito sa batas na ito. Pero sabi ni Senador Lacson, cover dito yung mga parent na senior citizens, yung mga may karamdaman na, may sakit, at yung mga PWD. So yan yung cover dito. At maaaring obligasyon ng anak na dapat silang sustentuhan. So yon. At dito sa panghuli niyang sinabi na pag-abandona. So medyo pabor ako dito na dapat hindi talaga, no, iwanan yung magulang, no? Dapat hindi talaga inabandona.
At sabi nito may 6 o 10 taong pagkakakulong, no? At multa na hindi bababa sa 300,000 pesos. So dapat hindi talaga inabandona. Kung busy ka, halimbawa nasa work ka, tapos yung magulang nang naiwan sa bahay. So kung talagang hindi kaya, no, kumuha na lang sila ng no, ng katulong diyan o caregiver diyan kung may nararamdaman yung magulang mo. So 'yon. At pero yung anak dapat suportahan din yung kanyang magulang. So for me, debate pa rin yan hanggang ngayon yung kung may obligasyon ba yung anak na na tulungan yung kanilang magulang, sustentuhan yung kanilang mga magulang. So for me, yes, pero hindi sa pilitan, no? Kasi may mga anak din. Paano kung yung anak mo may trabaho man pero hindi sapat yung kita, no? Tapos paano kung yung anak mo may pamilya na, sariling pamilya niya, may anak na, lalo na anak niya maraming anak, 4 o 5 anak na binubuhay, tapos hindi sapat yung kita. So medyo yung sa magulang naman, so magbibigay din sila kaso kakarampot lang o di kaya pagkain, para sa pagkain. So medyo yan yung biggest question dyan, no? At kalawa, sabi nila supplian daw, no? Kung yung anak mo yung magulang pinag-aral yung kanyang anak hanggang sa kolehiyo nagtapos. So dapat itong anak, of course, magtatrabaho na, may kita na. So dapat may supply yan, no? Pero for me, hindi pera yung supply dyan kundi pagmamahal, no? At alam naman natin itong mga magulang ay talaga naghihirapan, no? Maraming mga challenges hanggang sa marating nila yung achievement ng kanilang mga anak, no? Hanggang sa magtrabaho sila at magsariling pamilya na. So for me, hindi dapat pera yung supply dyan kundi pagmamahal. So ito, kung talagang hindi kaya ng anak, nandiyan naman yung gobyerno. So sana itong gobyerno natin ay bigyang pansin itong mga magulang, yung mga senior citizens, yung mga PWD, lalo na yung may mga sakit o nararamdaman, at yung lalo na yung mga solo parent. So dapat yan pinagtuunan ng pansin ng national government. So dito sa batas na ito, sana ay pag-aralan ng mabuti ni Senador Ping Lacson. Maayos naman itong senador. Sana pag-aralan ng mabuti, pag-isipan, at makinig, no, sa mga opinyon ng taong bayan. Dahil maraming maapekto nito, imposible, no? Lalo na sa relasyon ng magulang at sa anak. So hopefully pag-aralan ng mabuti siguro, at sana itong gobyerno natin dapat bigyan ng pansin itong mga magulang, no? Lalo na yung mga senior citizens, lalo na yung mga sakit, at yung mga PWD. So hindi na natin kailangan itong batas na ito. At yung mga anak naman, hindi naman sa pilitan, yung talaga, kung meron kayong mayabot, so kung meron kayong mga kung lalo na sa mga magulang, kung meron silang naiabot, so kahit konti man yan, tanggapin nyo na, no? Kung wala talagang meron namang gobyerno dyan na tutulong sa inyo, no? At hopefully itong gobyerno natin sana lalo na sa healthcare mag-improve talaga, no? At dito sa batas na ito, so hopefully maayos naman ito, okay naman tong batas na ito, pero sana pag-aralan ng mabuti. So yan guys, yung opinion ko at reaction ko tungkol dito sa Parents Welfare Act ni Senator Ping Lacson.
So yan guys.